Sino si Jocelyn nung kabataan niya? Sa Cavite po ako lumaki. Hindi po nagkaroon ng magandang buhay. Ang tatay ko po, newspaper vendor po siya. Nanay ko po, nagtitinda lang po siya sa kalye namin ng mga mangga, pinya, champurado. Ganun niya po kami tinaguyod. Dumating ba yung pagkakataon na halos wala kayong makain? Opo, naghahati po yung mga anak ko sa isang Milo. Mulat na mulat po ako doon kasi sinasama niya pa po ako sa palengke. Binibenta niya po sa daan. Age 12, nagkukuskus na po ako ng mga kaldero. Typical na batang kalye na naglalaro ng mga kung anong nilalaro actually ng mga lalaki. Hindi po ako masyadong mapag-aral. Ano ang ipinangako mo sa sarili mo nung napunta ka dito sa Maynila? Gagawin ko po yung lahat para makaahon kami. Kasi talaga pong utang namin lagpas tao. Nanay ko po kasi na-stroke siya. Pabalik-balik na siya sa ospital noon. Hindi lang po 30 times silang na-ospital eh. Pinaka sobrang hirap. Bibigay po sa akin ng doktor yung bill namin sa ospital. Magkano? 10,000 po. Malaki na po yun sa amin. Wala kang 10,000 nun? Wala na po kasi mga unang ospital niya po, inutang pa namin yun. Ni sa guni-guni ba naisip mo na magkakaganyan ang buhay mo? Hindi ko po siya naisip. Paano mo ito nalagpasan lahat? Sa tulong na rin ng Panginoong Diyos po, yun po talaga yung lagi kong pinapanalangin na sana malagpasan ko po ito. Ano yung pakiramdam ng poorest of the poorest ka dati tapos may napayabang ka? Overwhelming po eh. Lagi ko pong pinagpapasalamat sa Diyos na naging daan po ako para makatulong din po sa iba. At yun po talaga yung advocacy ko. Parang ako raw na konsumisyon. Imaginein mo, yung Jocelyn na halos walang makain. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Jocelyn, kung sumuko ka noon, kung hindi mo tinignan na ang hirap noon ay pagsubok lang o stepping stone mo lang yan, hindi ka sana nakarating dito ngayon. Kaya Jocelyn, sobrang proud talaga ako sa'yo. Dahil sobrang tatag mo, sobra yung pananampalataya mo sa Diyos na ibibigay niya kahit sobrang tagal pa. Basta maghintay ka lang na nanatiling sumusunod. Para sa kinabukasan nang makapunta sa paroroonan, kung dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang.